Kamusta? Tara, pag-usapan natin ang isa sa pinaka-powerful na kabanata sa buong Biblia, ang Marcos 16. Pero hindi lang natin ito babasahin. Susubukan nating unawain kung paano ba yung kwento ng isang lingkod na dumaan muna sa matinding hirap bago magtagumpay, ay kwento rin pala natin. Kwento ng paghihirap at pag-asa ng bawat Pilipino. Simulan na natin! Ang lahat nagsimula sa isang tanong na puno ng, alam niyo yun, yung pakiramdam na parang wala ng pag-asa. Isang tanong na pamilyar sa atin, di ba? Lalo na kapag may problema tayong parang ang laki-laki, parang isang higanting bato na humaharang sa daan. Yan yung tanong ng mga babae, at yan din ang magbubukas sa isang kwentong babago sa lahat. So, ang buong kabanata na to, isa siyang paglalakbay. Magsisimula tayo sa dilim, sa bigat ng Biyernes Santo, at dahan-dahan nating makikita kung paano sumikat yung liwanag ng isang bagong umaga. Ang paglalakbay mula sa hirap patungo sa pag-asa. Okay, importante ring tingnan natin yung lugar kasi yung matinding pagdurusa, nangyari yan sa Judea, sa Jerusalem. Pero yung pangako ng muling pagkikita? Sa Galilea. Itong paglalakbay na to, mula sa sentro ng hirap, papunta sa lugar ng pangako, malalim ang koneksyon niyan sa diwa natong mga Pilipino, yung kakayahan nating bumangon at magsimulang muli kahit anong unos pa yan. Dito ngayon papasok yung napakagandang konsepto sa ating kultura, yung pagiging kasama sa hirap. Alam nyo, sa Pilipinas, si Jesus sa krus ay hindi lang isang imahe ng pagkatalo. Siya ang Diyos na sumasama sa atin, kasama sa baha, kasama sa kahirapan, kasama sa bawat laban. Hindi siya Diyos na nanonood lang mula sa malayo. Siya ay kasama. At ngayon, punta na tayo sa pinakasentro ng lahat, ang turning point ng buong kasaysayan, ang libingan walang laman. Dito, yung matinding kalungkutan biglang naging pagtataka. Isipin niyo yung eksena ha. Madaling araw, papasikat pa lang yung araw. At eto sila, si Maria Magdalena, si Maria na ina ni Santiago, at si Salome. Dala-dala nila yung mga pabango, handa na sila para sa huling gawain ng pagluluksa, isang huling akto ng pagmamahal. At dito na nagsimula ang di inaasahan. Pagtingin nila, yung bato na alam nilang sobrang laki at imposibleng galawin ng iilang tao lang, nakagulong na pala. Ito yung unang sign na teka, parang may ibang nangyayari dito. At pagpasok nila, hindi yung katawan ni Jesus ang nakita nila, kundi isang lalaking nakaputi, nakakasilaw. Ang sabi sa Biblia, sila daw ay natakot at nagulumihanan. At sino ba namang hindi? Di ba? Lahat ng inaasahan mo, biglang nag-iba. Tapos, ito na, ang pinakamakapangyarihang mga salita sa buong ebanghelyo. Hindi ito opinyon, isa itong deklarasyon. Siya ay muling nabuhay. Wala siya rito. Ang ibig sabihin, hindi ninakaw ang katawan. Ang ibig sabihin, ang kamatayan mismo ang tinalo. Game changer. Pero yung walang laman na libingan, simula pa lang pala yan. Kasi ang susunod na hamon at marahil ang mas mahirap ay yung maniwala. Dito na papasok yung laban sa pagitan ng ebidensya at ng pananampalataya. Alam nyo, ito yung isa sa pinakatotoong parte ng kwento para sa akin. Hindi sila basta-basta naniwala. Nagsalita si Maria Magdalena, ayaw nilang maniwala. May dalawa pang nakakita, ayaw pa rin nilang maniwala. Ipinapakita lang nito na ang pananampalataya hindi yan automatic. Madalas, kailangan mo munang labanan yung sarili mong pagdududa. At nang sa wakas ay nagpakita si Jesus sa kanila, hindi niya ito pinalampas. Kinausap niya sila ng diretsahan tungkol sa katigasan ng puso nila. Ipinapakita nito na ang pananampalataya ay hindi lang basta pakiramdam. Isa itong desisyon, isang pagpili na maniwala kahit mahirap. So, mula sa pagdududa, napunta sa paniniwala. At mula sa paniniwala, ngayon, papunta na sa misyon. Ito na yung huling yugto ng kanilang pagbabago. Ito yung utos na nagbago sa lahat. Yung mga alagad na dati nagtatago sa takot, ngayon, inaatasan ng humayo sa buong mundo. Yung mensahe ng muling pagkabuhay, hindi pala para itago lang. Para pala itong ibahagi sa lahat. At hindi sila ipinadala ng walang dala, binigyan sila ng mga palatandaan ng kapangyarihan. Dito natin kitang-kita yung koneksyon sa ating kulturang Pentekostal. Yung pagtataboy ng masamang espiritu, pagpapagaling, hindi lang ito mga himala. Ito ay mga kagamitan para maglingkod at patunayan ang kapangyarihan ng magandang balita. Sa huli, ano ba talaga ang ibig sabihin ng lahat ng ito para sa atin? Para sa Pilipino, ang muling pagkabuhay ay hindi lang basta isang pangyayari sa kasaysayan. Ito ang pinaka-ultimate na simbolo ng bagong pag-asa. Yung paniniwala na kahit gaano pa kadilim ngayon, laging may bukas.
laging may pangako ng pagbabago at katarungan. At dito, kitang-kita natin ang pagkakatulad, di ba? Yung hirap sa krus, yan yung kayod kalabaw natin sa araw-araw. Yung utos na pasanin ang krus, yan ang sakripisyo ng ating mga OFW. At yung bagong pag-asa ng muling pagkakabuhay, yan ang nagbibigay sa atin ng tibay ng loob, ng resilience para sa pagbabago ng ating bayan. At dito nagtatapos ang ating pagtatalakay. Kasi yung kwento, hindi naman talaga natapos doon sa libingan. Nagpapatuloy ito sa atin. Kaya ang tanong ngayon ay para sa iyo at para sa akin, paano natin dadalin itong bagong pag-asa? Itong pag-asa na galing sa hirap sa mga komunidad natin ngayon. Isang bagay na sulit pagnilayan.